Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored! Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan nyo kami dito sa Hashtag BBF dahil dito may nagmamahal sa'yo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to Hashtag BBF. Hashtag blessed, beloved, and favored. Victory forever is the Friday na naman po at magkakasama po tayo sa isang oras ng kwentuhan, kantahan at tugtugan. Kaya kalimutan muna lahat ng stress at problema dahil tutok lang. At stay tuned, dito lang po sa Hashtag BBF on 98.3 FM Smile Radio. Ayan, syempre, hello po sa lahat po ng listeners po natin ngayong gabi. Hello din po sa lahat po na nakikinig at nanonood via live stream. At yan, binabati ko si Kuya Jenner Luciano dyan po sa Arizona. Hello. At sa lahat po ng gusto po kaming makita, mapakinggan online, just go to www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Again, www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. At sa lahat po ng gusto makisali sa kwentuhan po natin ngayong gabi, text lang po kayo 0946-8288235 or 0917-928-4843. Again, 0946-8288235 or 0917-928-4843. My Savior lives. Every day a brand new chance to say, Jesus, you are the only way. My Savior lives. Yeah, I know that my Redeemer lives, and now I stand on what He did. My Savior lives. Every day a brand new chance to say, Okay, so kantahan na po tayo ngayon. Let's listen to Call on Jesus.
like a child who's afraid of the dark. But when I call on Jesus, all things are possible. I can run away like eagles and soar. When I call on Jesus, mountains are gonna fall. The same of heaven and earth to come rescue me with all. La la la, la la la. Wake me, brother. Whoa, can daughter, widows, lovers, you're not alone. If you're tired and scared of the madness around you, if you can't find the strength to carry on, but when you call on Jesus, all things are possible. I can mount the wings like eagles and soar. When I call on Jesus, mountains are gonna fall. The same of heaven and earth to come rescue me when I call him in the morning, in the afternoon time, late in the evening, he'll be there. When your heart is broken and you feel discouraged, you can just remember that he said he'll be there. When I call on Jesus, all things are possible. I can mount the wings like eagles and soar. When I call on Jesus, mountains are gonna fall. The same of heaven and earth to come rescue me when I call. All things are possible. I can mount the wings like eagles and soar. When I call on Jesus, mountains are gonna fall. The same of heaven and earth to come rescue me when I fall. La la la. La la la. La la la. I'm saying goodbye to any limitation. I'm saying hello to the God of all creation. Yes, that was Call on Jesus from Keisha Faith. Yan, good evening po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nakikinig pa rin po kayo sa ating program. #BBF, Blessed, Beloved, and Favored. Pastor Lynn po, nagsasabi sa inyong lahat ang isang magandang gabi. Pinagpala po tayong lahat. Salamat po sa lahat ng nakikinig sa kanilang mga FM radios at saka naka-live streaming po. Lalong-lalo na po kay Ate Sol at kay Kuya Edmond Evangelista dyan po sa Sacramento, California. At ganoon din po si Ate Marilu Jelly dyan po sa Canada. At sa lahat po ng mga nakikinig ngayong gabi, magandang gabi po. At maganda po yung ating pag-uusapan ngayong gabi at marami kayong maririnig na makikisharing sa atin. Yan, makikisali sa ating mga discussions tonight. Bago po yan, tawagin ko muna po si Pastor Raul para i-lead po tayo sa prayer. Okay po, tayo po'y lumapit sa ating Panginoon.
Lord Jesus, maraming salamat po sa gabi po na ito. Salamat po dahil muli sasamahan mo po kami. Ikaw po, O Diyos, ang tutugon sa lahat po ng aming mga kahinaan, sa lahat po ng aming mga pangangailangan, physical, financial at emotional, Lord. Ikaw po magpapagaling po sa amin. I pray, Lord, na lahat po ng mga nakikinig sa kanilang mga tahanan, nakatutok sa kanilang mga radio, O God, abutin mo po, Panginoon, ang kanila po mga pangangailangan. Salamat po dahil napaka makapangyarihan na kapag kinikilala po namin, lumalapit po kami sa nag-iisang pangalan ng Panginoong Hesus. Ang kagalingan ay darating, ang milagro ay darating, ang pagpapala ay darating sa aming po mga buhay. Salamat po aming Diyos, pinagpala mo ang bawat nakikinig ngayong gabi. Salamat po ng marami, Panginoon. Pinagpala niyo po ang gabing ito sa pangalan ng makapangyarihan na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. You're limitless. Nothing's too hard for you. You're limitless. Nothing you cannot do. You are bigger and so greater and so stronger. I know you're limitless. You're limitless. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. Ayan, good evening po muli sa inyong lahat. At hindi pa man po tayo nagsisimula. Ayan ay nais ko pong magdeklara sa pangalan ng Jesus na patuloy po kayong makakaranas ng pagpapala mula sa mga oras na ito sa mga susunod na araw. Ayan. Sabihin niyo po amen para ang ibig sabihin nun, so be it mangyari. Ayan, uulan ng pagpapala sa buhay mo. Ayan, so ikaw ay nakikinig ngayon. Okay, ang topic po natin ngayong gabi ay patungkol po sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, the powerful name of Jesus. Ayan, so hindi po ako ang mag-memensahe pero marami po kaming kasama dito. Pero bago po yan ay nais ko munang banggitin ang mga kasama ko dito. Ang dami-dami namin. Si Kuya EJ, kaway Kuya EJ, si Ate May 4, andito po si Pastor Raul, andito si Vilma Mendoza. Kasama po natin si Ate Rose Ann, si Kuya Benok, si Dwight, ayan, si Brian at saka si Dada. Ayan. So mamaya po maririnig niyo sila babati sa inyo. Pero bago po 'yon, nais ko pong i-share sa inyo yung sinasabi po sa John chapter 20 verse 31. Sabi po sa John chapter 20 verse 31, "But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that believing you may have life in His name." At yun din pong nakasulat sa Acts 4:12, sabi niya, "There's no other name but the name of Jesus." Yan, ang pangalan ni Jesus ay makapangyarihan at minsan take for granted lamang po natin. Pero napaka makapangyarihan po ng pangalan ni Jesus. At sa Bible po maraming mga kwento tungkol sa kung paanong maraming mga miracles na nangyari because of the powerful name of Jesus. At yan po yung ikukwento sa atin mamaya kung paano nangyari yon sa Bible. At ganun din po, yung kung paano din po yung kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ay gumawa ng dakilang bagay sa buhay po namin. At nais po naming ibahagi yun sa inyo. And we declare, and we pray, and we hope na kayo po ay
magkakaroon ng encouragement ngayong gabi na ano man ang inyong mga kinalalagyan ngayon, ano man ang inyong mga nararanasan, powerful po ang pangalan ni Jesus at hayaan niyo po na ang kapangyarihang ito ay mag-manifest po sa buhay niyo sa anuman pong aspeto ng buhay niyo na nangangailangan po ng milagro o nangangailangan po ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. So, dito po si Pastor Raul. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. So, ang topic po natin ay the powerful name of Jesus. Katulad nga po ng kinanta ni Kisha Faith, kapag po lumapit tayo, tumawag tayo sa nag-iisang pangalan ni Jesus, tutugon siya at matatamo natin ang sagot sa lahat ng ating mga pangangailangan. Siya yung sagot sa lahat ng ating mga problema. Siya yung solusyon sa ating mga sakit at karamdaman. Maaring sinabi ng doktor na wala kang pag-asa or ilang buwan ka na lang mabubuhay. Pero when you call upon the name of Jesus, manampalataya ka ngayong gabi, kaya kanyang pagalingin, kaya niyang i-restore yung health mo, kaya niyang i-restore yung lakas mo, kaya niyang muling iayos yung sistema ng iyong pangangatawan. So yan, ganun kakapangyarihan. I hope and pray na ngayong gabi, habang nakikinig ka ng mabiyayang salita ng buhay, tumawag ka lang, maniwala ka lang at manampalataya sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. So meron tayong 3 punto o 3 bagay na nais dalhin sa inyo ngayong gabi. Pero bago yon, sabi nga ni Pastor Aling kanina, yung Acts 4:12, meron lamang isang pangalan na ibinigay sa silong ng langit upang ang sino man ay maligtas. Hindi po pangalan ng kung sino-sino, kundi ang sabi doon ay ang pangalan ng Panginoong Jesus. So, walang iba daw pangalan na ibinigay sa langit, kundi ang pangalan lamang ni Jesus. Na kapag tumawag ka sa Kanya, you will be saved, maliligtas ka, magagaling ka, mapagpapala ka, lalakas ka, mababago ka, at maayos ang buhay mo. So, yung una, when you call upon the name of Jesus, He will lift you up. So, yun po yung unang isi-share po namin sa inyo, na kapag tumawag ka sa Panginoon, sa pangalan ni Jesus, iaangat ka niya, itataas ka niya, tutulungan ka na nag-iisang ating Panginoong Jesus. Okay, Ate May 4, by the way po, sa mga giliw naming tagapakinig, si Ate May 4 po, ayan, maririnig nyo ngayon. Ayan, good evening po sa ating lahat. Ito po si Ate May 4. So, ang isi-share ko po yung unang point po natin dito sa the powerful name of Jesus. So, sabi doon, point 1, as you speak the name of Jesus, He will lift you up. Okay, tas meron din, or as you speak the name of Jesus, you will find yourself doing things you did not know you can do. So, yun, parang yung pag-speak mo pa lang ng pangalan niya, iaangat ka niya, sabi nga ni Pastor, sa kahit anumang bagay. Or pag-speak mo pa lang ng pangalan niya, biglang ma-realize mo, wow, nagawa ko pala yon in the name of Jesus. Di ba usually pag nakikinig po tayo ng mga prayers, at the end may in Jesus name. Yan. Meron dun sa Bible school na napag-aralan namin. Alam niyo po mga kapatid, pag nabanggit niyo po yung in Jesus name, lahat po ng angels na-activate. O, di ba? So, yun, matutupad po lahat ng mga desires ng puso ninyo. So, ito po yun. Magsa-start na po tayo. Nakakaranas po ba kayo ng worries ngayon? Struggles or storm sa buhay? Or takot sa buhay? Feel nyo po ba nag-iisa kayo? O kaya may times po bang you feel like giving up? Ano nyo po mga kapatid, alam po ni Lord lahat yan. Alam niya, nakikita niya lahat ng pinagdadaanan nyo. And ang maganda, He always comes to where you are in your darkest hours. So, ganun po yung ginawa niya dun sa one stormy night on the Sea of Galilee. Kung maalala po ninyo yung story ng feeding the multitudes. Tapos after nun, nung kinagabihan nun,
kinagabihan nun, di ba nag-cross sila sa sea. So, kinagabihan nun, pumunta siya sa hills para mag-pray. So, nagstay siya alone. So, naturally, yung boat na sinasakyan ng mga disciples niya, dahil may storm, may wind, napalayo na dun sa area ni Jesus. Naalala ko, sabi ni Pastor nung time na yun, lake siya, lake yung areang yun. So, bale, paano magkakaroon ng storm, paano magkakaroon ng strong wind? It is because the pressure of the salty water at saka ng fresh water. So, balik po tayo. So, nung time na yon, inaantay lang ng mga disciples si Jesus na nag-prepare sa taas ng hill. Tapos, ang lakas ng wind, sobrang lakas, napapalayo na sila dun sa baba ng hill, na napapalayo na yung bangka. So, after nun, kung maalala niyo yung story, biglang may nakita silang paparating, tapos akala nila ghost. Nagulat sila, ano ba yun? Multo? Multo ba yun? Sabi nilang ganon. And they scream out and frightened. But instantly, sabi ni Lord, take courage, I am. Stop being afraid, sabi doon. Or sa ibang sign, sabi doon, be of good cheer. Don't be afraid, sabi ganyan. So, Peter answered him. Sabi ganun ni Peter sa kanya, Lord, kung ikaw yan, i-command mo nga ako na maglakad sa tubig. Sabi ganun. And then immediately, sabi ni Lord sa kanya, come. So, Peter got out of the boat and walked on water and he came toward Jesus. So, immediately yon. So, kung titingnan po natin si Peter nung binanggit niya at nung nakafocus siya kay Jesus, nakalakad po siya sa tubig. Unaware po siya. Hindi niya po na-realize na, nakapaglakad siya. Kasi nakafocus siya kay Jesus. Pero di ba dahil nga sa lakas ng wind, lakas ng storm, biglang nakaramdam siya ng takot. Tapos sabi niya, hala, mamamatay na yata ako. Tapos biglang, before siya lumubog, sabi niya ganon, Lord, save me. Kung titingnan po natin dito sa story, yung word pa lang na sinabi niyang, Lord, save me, immediately, Jesus reached out His hand and caught him. So, grabe, di ba po? So, kung titingnan natin, si Jesus, naglalakad siya sa stormy waters na ganyan. So, kung titingnan natin, sa buhay natin ngayon, yung stormy waters na yun yung mga problems sa buhay natin. Yun yung mga struggles, yun yung mga fears natin sa buhay na kinakaharap natin every day. Hindi natin makakaila kahit sabi natin nasa bahay tayo, akala natin safe na tayo. Pero still, may mga storms, but ang ginawa lang ni Peter dito, nag-focus siya, and then nag-cry out siya ng name, Lord. Okay, pagkabanggit niyang yon, immediately na-catch siya ni Lord. So, pag pinocus po natin ang eyes natin sa Kanya, kahit anumang bagyo, kahit ano pang delubyo, kahit gaano pa man kalaki na bagyo niyan. So, kunyari, may nagtanong po sa inyo one time, kumusta ka na? Kumusta na yung problema mo? Pwede mo lang isagot, ako, nasa taas lang ako ng problema ko. So, kaya ko yun kasi nasa akin si Christ. Diba? So, don't be fearful, mga kapatid. Sabi nga, 'di ba? Be of good courage. Nung akala nila ghost siya, sabi doon, be of good cheer. Don't be afraid. So, wag po tayong matakot. So, sabi dito, as you speak the name of Jesus, you will find yourself doing things you did not know you could do. So, akala natin hindi, kasi tayo lang yung sarili lang nating effort, may problema ako, may utang ako, meron akong assignment sa school, o meron akong kailangan gawin bukas sa work ko, sarili lang nating effort. Pero when you speak the name of Jesus, marirealize mo, grabe, Lord, nagawa ko pala yung task ko na hindi ko man lang, kumbaga hindi ka napagod. Actually, hindi mo ma-feel na napagod ka kasi nirest mo yung isip mo sa Kanya. So, yun. So, sabi dito, you will walk like Peter. When you focus your name on Jesus, you will walk like Peter. On water. Hindi literal na yung talagang maglalakad ka. Sabi nga ni Pastor, sino ba sa inyo? Trinay nyo ba? Na-try nyo na ba maglakad sa tubig? Parang ganun. So, when you walk focusing on Jesus, sabi dito, lahat ng kailangan mo, resources, love, wisdom, ability, power, lahat yon, nasa Kanya. Pero ito, kunyari, may nagtatanong siguro sa inyo,
paano pag nawalan ako ng focus sa kanya? Okay, parang kay Peter, parang sa story, di ba? Parang nung una, talaga naglalakad siya sa tubig, tapos nawalan siya ng focus. Even at times, ito mga kapatid, sabi dito, even at times when you take your eyes off Jesus, kunyari nakakalimutan mo siya dahil na-stress ka sa buhay or sa araw na yon, sabi sa Bible, even when you take your eyes off Jesus, He never takes His eyes off you. Wow. And when you cry out of Him, He will immediately stretch out His hands to catch or hold you. So yun, grabe, di ba po? Parang kahit pala nakalimot ako magdasal, baka naiisip niyo po, nagigilty kayo na, hala, nakalimutan ko mag-pray, hala, ganito, ganyan. Pero still, hindi nagbabago yung tingin ni Lord sa inyo. Hindi yun mababago. Kahit tayo nawala ng focus sa Kanya, siya sobra pa rin nakafocus sa atin. Yan. There may be times that you are not able to find your way back. Minsan din, nakafocus tayo, tas yun ulit, nawala. Jesus will even hold your hand and walk back. Like Peter, hinawakan niya yung kamay niya, and walk back to the boat. So kahit pala ganun, 'di ba? Ang sarap po ng pakiramdam na wag po tayo mag-guilty mga kapatid na kahit nakalimot tayo, mawawala siya. No, hindi niya po 'yun gagawin sa atin. He will never leave us nor forsake us. Nga po, 'di ba? So 'yun, as we walk or as we focus on Jesus, you will realize that with His hand, the storm will come to a standstill. Yan. So, wag po tayong mag-alala kung dumating man yung mga storm na yan. Okay. As we end, as you speak the name of Jesus, you will find yourself doing things you did not do or you did not know you could do. Sorry. Ayan. So, sabi, sa ating pagtatapos, sabi nga po sa Hebrews 12:2, it is time to start looking unto Jesus. So, bakit? Because He is the author and the finisher of our faith. Ayan. So, ang sarap po ng feeling na pag binanggit mo lang, di ba? Pagkagising mo, binanggit mo lang siya, everything's gonna be okay. Yeah. So, binanggit mong ganyan, everything's gonna be okay. And then, kung ano man ang inyong desires sa puso ninyo, alam mo na magiging okay, alam mo na magkakaroon dahil binanggit mo ang pangalan niya. So, yan, magandang gabi po sa ating lahat. Nakaka-bless naman. Sobra pong nagpapasalamat ako sa opportunity, kinakabahan po ako. Pero, I declare na lahat ng storm niyo sa buhay, isipin niyo na yung storm na yun, you are above the storm. So, in Jesus' name, di ba? Yan. So, good evening po sa ating lahat. Amen. Thank you, Ate May for. And before we call on Ate Rose Ann para i-discuss pa rin yung iba nating topic, let's call on the very pretty Vilma Mendoza to sing us a song. Jesus, the most beautiful name of all names. Jesus, every name that brings healing and strength. When I speak your name, mountains move, chains are loose. When I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. Jesus, most beautiful name that I know. You're the exalted one. Jesus, you have the
the exalted one, Jesus. You have a power alone to lift your lonely one, Jesus. The most beautiful name that I know. You're the exalted one, Jesus. You have a power alone to lift the lonely one, Jesus. Okay, so yan po yung song When I Speak Your Name from Vilma Mendoza. Ngayon naman po yung susunod nating topic, When you call upon the name of Jesus, He will deliver you from curse, condemnation, at marami pang iba. And this will be discussed with us by Rose Ann Manalili. Ayan. So, hello po sa inyong lahat. So, yung ating pong susunod naman na, yun nga yung nabanggit na Ate Lynn. So, based po ito sa Acts 3, verses 1 to 10, na kung saan talagang pinatunayan kung gaano ka-powerful and precious yung pangalan ni Jesus. So, sige po, simulan na po natin yung story. So, isang araw daw po nung papunta ng temple si Peter and si John, meron silang isang lalaki na napansin, which is tong lalaki na to is pilay siya, at yung kanyang pagkapilay ay simula pa nung siya ay ipinanganak. So, siya ay dinadala doon sa may templo, sa harapan ng templo, everyday. And then, doon namamalimos siya, humihingi ng tulong. So, yung typical na nakikita natin sa, alam ko na witness niyo na to. So, yun, nung nakita nung lalaki, si Peter tsaka si John, syempre, ang una niyang ginawa is dali-dali siyang humingi ng tulong sa mga doon, kay Peter and kay John. Then, ang nakaka-amaze dito sa story is yung sinagot ni Peter. Ito ang sabi niya. Sabi ni Peter is, tingnan mo kami. And then, para makatch yung attention nung lalaki. And then, syempre, iniisip nung lalaking pilay na bibigyan siya ng limos, di ba? Pero, ito yung sinabi ni Peter. Sabi niya, silver and gold I do not have. So, wala siya kahit ano, pera. Pero meron siyang isang bagay na kaya niyang ibigay doon sa pilay na lalaki. Sabi niya, in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. So, hindi man pera o gold man yung naibigay sa kanya, pero mas higit pa doon, which is yung healing niya. Which is, kung makikita po kasi natin dito sa story, kung i-describe po natin yung lalaki na yun, siya po ay condemned, siya po ay cursed. Paano pong nasabing ganun? Kasi, nung panahon po nila, kapag ikaw ay may kapansanan, ang tingin sa'yo ay cursed ka. Kaya ka pilay o kung bakit ka may sakit is dahil sinumpa ka. So, imagine niyo po yung buhay nung lalaki na yun na di ba nga po sabi po kanina na simula pa lang nung pagkapanganak niya, imagine yung buong buhay niya nakakaranas siya ng curse, and kasama nun is condemnation, na dahil nga dun sa kanyang karamdaman, iniisip na dahil siya ay makasalanan. So, alam niyo po ang nangyari nung sinabi ni Peter na walk, hinawakan siya ni Peter firmly, and then sabi niya stand. Alam niyo po, nakatayo yung lalaki, dali-dali. And then, hindi lang siya basta nakatayo. Strongly nakatayo siya. And then, after that, nagtatalon siya sa sobrang tuwa dahil nakakatayo na siya. So, yung mga tao dun sa paligid, sobra silang na-amaze. At ang sabi dun sa verse is,
nagsimula silang purihin ng Panginoon at bigla nilang na-realize na yung lalaki na yun na nagtatatalon is yun yung araw-araw nilang nakikita doon sa temple na pilay. So, ano po yung maganda pong, ano po yung mensahe nitong story po na ito? Tayo po, ang dami po nating naririnig sa paligid natin ng mga negative na salita. Katulad po ng wala kang kwenta o black sheep ka ng pamilyang to. Yung mga ganun pong salita is condemnation po yun. Na minsan, pinaniniwalaan natin sa sarili natin na ganun tayo. Pero alam niyo po, merong sinasabi ang Panginoon na hindi ka ganun. So, meron siyang mas higit na plano para sa'yo. At kung maniniwala ka lang that in the name of Jesus, you are blessed. In the name of Jesus, you are God's beloved. So, yung condemnation na yon, wag mong hayaan na maghari yun sa puso mo. And another thing, yung kanya pong sakit, alam ko po meron pong iba dito sa mga nakikinig na naka-receive ng report mula sa doktor na meron kang, alam niyo po ngayon kasi parang ang dami-dami ng pangalan ng mga sakit, di ba? Ang dami-dami ng pangalan. Pagandahan pa sila. May liver cirrhosis, kidney failure, diabetes, cancer, and meron pang, pag narinig mo yung MERS-CoV, para bang grabe ang tindi nitong sakit na to. Pero alam niyo po ang sabi sa Bible, Jesus is the name above every name. Kahit gaano pa man katindi ang pangalan na yun na ibinigay dun sa sakit na yun, once na naniwala ka sa tinapos na gawa ni Jesus Christ, that by His stripes, you are healed, at i-claim mo yun in Jesus' name, marireceive mo yung healing na yun, na tinapos na niya, na ibinigay niya na sa'yo 2,000 years ago pa. Ang kailangan mo na lang is i-receive mo siya at paniwalaan mo. So, kung meron mang sinabi yung doktor o sinabi sa'yo na gano'n na meron kang sakit, sabihin mo lang, wag mong pakinggan yon, but receive mo yung healing na binigay na sa'yo ng Panginoon. Sabihin mo lang, by His stripes, I am healed. So, katulad nung lalaki na yun na pilay, o na buong buhay niya, naranasan niya yon, yung sakit na yon. Pero, nung ni-receive niya yung greatest gift, which is yung si Jesus Christ, so na-receive niya yung healing. So, same din sa'yo, paniwalaan mo, panghawakan mo yung salita ng Panginoon. Amen. So, purihin ang Panginoon. Ang panghuli po ay so yung una kanina, when you call upon the name of Jesus, He will lift you up. Pangalawa, when you call upon the name of Jesus, He will deliver you from curse and condemnation. At ang panghuli, when you call upon the name of Jesus, He will heal you from blindness. So ang huling story natin ngayong gabi ay matatagpuan sa Mark chapter 10 verse 46 hanggang sa mga susunod na verses. Ito po yung story ni Bartimaeus. Si Jesus ay nagkataong naroon sa Jericho. Katatapos niyang na-meet si Zacchaeus. So nung siya'y paalis na sa Jericho, may narinig po ni Bartimaeus na naroon si Jesus. At nagkataong papaalis na siya. So sa kagustuhan niya makuha yung attention ni Jesus, siya po ay nagsisigaw, si Bartimaeus. Anyway, bago po yan, si Bartimaeus po ay ipinanganak po na bulag. So, imagine niyo po na mula nung siya ay lumitaw dito sa mundo ay ang nakikita niya ay puro kadiliman. Hindi niya nakikita yung kagandahan ng nilikha ng ating Panginoon. So, nababalot siya ng madilim. Dagdag mo pa doon, sabi nga ng ating kapatid ay paniniwala nila kasi noon, kapag ikaw ay may mga ganong uri ng sakit at karamdaman, ikaw ay under curse. Okay, so ang mamang ito ay nakaupo sa tabi at nanlilimos, bulag mula nung pagkabata. Sino ba naman ang tao na
na ayaw makaranas ng makakita, ano. So, hindi naman niya nakikita si Jesus, naririnig lang niya. So, sa kagustuhan niya na makuha yung atensyon ng Panginoong Jesus, siya nagsisigaw. Ang sabi niya, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. So, nung una, hindi siya pinapansin ng Panginoon. Sa totoo lang, naingayan pa nga po yung mga alagad sa kanya at binawalan siya na tumigil. Pero alam niya po, sa halip na tumigil siya, abay, lalo niya nilakasan. Sa halip na siya ay, imaginein mo, kumbaga sa panahon natin ngayon, ang mga nagbawal sa'yo, nagpatabi sa'yo, mga PSG. Kumbaga si Jesus, binabantayan ng mga 12 alagad. Tapos ang nagbawal sa kanya, yung mga malalapit kay Jesus. Nang sabi, manahimik ka. Naiingayan si Jesus. Ano, so siguro, ma-intimidate ka. Siguro matatakot ka. O siguro titigil ka na lang, ano? Tatanggapin mo na lang na talaga siguro ito yung palad mo. Tatanggapin mo na lang na siguro ito yung kapalaran mo na pinanganak kang bulag, mamamatay ka na lang na bulag. Pero hindi ganoon si Zacchaeus. Hindi ganoon si Zacchaeus kasi naniniwala siya na nung marinig niya, di ba, sabi nga, faith comes by hearing. So, narinig niya na nandun si Jesus. So, nung marinig niya na nandun si Jesus at nangangaral ng biyaya, nangangaral ng gospel, ng kaligtasan, abay siya hindi na siya nag-aksaya ng panahon at siya talaga ay tumawag, nagmakaawa at sabi niya, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin ilang beses. At alam niyo po, ang sabi ni Jesus sa mga alagad na nagbabawal sa kanya, hayaan niyo siya. Tapos, hinarap ni Jesus yung si Bartimeus. At alam niyo, ang tinanong siya ni Jesus, sabi ni Jesus sa kanya, Bartimeus, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Wow, siguro kung ikaw ang nasa ganong kalagayan, ano, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan, healer, ano, tapos kaharap ka, sasabihin sa iyo, abay siguro kung ako yung kaharap niya, sabihin niya, Pastor Raul, ano yung anak, ano yung gusto mong gawin ko para sa iyo? Palagay ko mag-iisip ako kung ano yung gusto kong mangyari na gawin ng Panginoong Hesus sa akin. Si Bartimeus, hindi siya nagdalawang salita. Nung sabihin ni Jesus, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Ang sabi ni Bartimeus, gusto ko makakita. Sabi ni Jesus, okay, dahil yan ang pananampalataya mo, makakakita ka. At ayun nga po, dahil yun yung faith niya, yun yung pinapaniwalaan niya, si Bartimeus po ay nakakita. So, ano po ang application nito sa buhay natin? So, maaring nakakakita tayo ngayon, maaring hindi tayo katulad ni Bartimeus, maaring hindi tayo bulag katulad ni Bartimeus, nakakakita tayo. Pero madalas, mga kaibigan, mga minamahal namin tagapakinig, spiritually blind po tayo. May mga bagay na hindi natin makita pagdating sa mga spiritual na aspeto ng ating buhay. Masyado tayo nakafocus sa mga nangyayari sa ating kapaligiran at hindi natin nakikita yung mga magagandang bagay na pwedeng gawin ng Diyos sa atin. Dahil nga parang binulag, sabi nga sa Bible, binulag ng kaaway yung ating mga kaisipan. Kaya hindi natin nakikita yung mga magagandang bagay na inihanda ng Diyos para sa atin. Ang lagi natin nakikita, malas. Ang lagi natin nakikita, condemn ka. Ang lagi natin nakikita, ito na siguro yung kapalaran ko, ipinanganak ako mahirap, so mamamatay ako mahirap, so ito na siguro yung inani ko sa mga kasalanang nagawa ko, so dapat lang na ako'y magkaroon ng cancer, dapat lang na magkaroon ako ng sakit kasi ito yung palad ko. So, spiritually blind. So, binulag tayo ng mga maling katotohanan na in-inject ng kaaway sa buhay natin. Pero ang good news ngayong gabi, ang Diyos gusto niya na makakita ka. Gusto niya na yung pagkabulag natin spiritual ay magkaroon tayo ng kaliwanagan. At yung kaliwanagan na yon ay sisilang sa ating kaisipan at puso yung liwanag ni Kristo, yung ilaw na nagniningning sa buhay natin. So ngayong gabi, nasa sitwasyon ka man na nasa madilim na bahagi ng buhay natin, like Bartimeus,
Kapag naniwala ka at nanampalataya ka, na mahal ka ng Panginoon, naniwala ka at nanampalataya ka sa tinapos na gawa ng Panginoon, liliwanag yung madilim mong buhay. Yung buhay mo na walang pag-asa. Yung buhay mo na nasa madilim na bahagi ka ng buhay mo, maaaring baon ka sa utang, maaaring may sakit at karamdaman ka, maaaring may problema kayong mag-asawa, maaaring nalulugi ang negosyo mo, maaaring ngayong gabing ito habang nakikinig ka sa radyo, katulad ng nakausap namin kagabi sa hospital, sabi niya, kung alam nyo lamang po, ang laki-laki ng problema ko, ang bigat-bigat ng problema ko, na para bagang wala na siyang pag-asa. Ang magandang balita ngayong gabi, mga minamahal namin tagapakinig, dahil nakinig ka ng mabuting balita ng Panginoon, sasabihin ko po sa inyo, may pag-asa ka. May pag-asa yung madilim mong mundo. Si Jesus ang liwanag. Si Jesus ang daan. Si Jesus ang pag-asa. Kaya niyang pagliwanagin yung buhay mo na madilim. Kaya kanyang bigyan ng pag-asa. Sa totoo lang, ang sabi ng Biblia, kung sa buhay na ito, kung sa mundo na ito lamang tayo mag-aasa, kawawa tayo. Pero praise God, hindi yun ang pag-asa natin. Hindi yung mundo na ito ang pag-asa natin. Ang pag-asa natin ay si Kristo. Dahil si Kristo ang totoong buhay. Si Kristo ang totoong nagbibigay sa atin ng joy. Si Kristo ang totoong nagbibigay sa atin ng shalom. Na kapag ang buhay natin, katulad ni Bartimeus, na wala siyang pag-asa, marami ng dahilan upang isuko niya ang kanyang paniniwala. Marami ng dahilan upang i-give up niya ang kanyang faith. Pero hindi siya tumigil kahit pinapatigil na siya. Patuloy pa rin siyang tumawag, patuloy pa rin siyang naniwala, at patuloy pa rin niyang kinilala na makapangyarihan ang pangalan ni Jesus, na kapag tumawag ka sa pangalan ni Jesus, kaya kanyang pagalingin at kaya kanya iligtas. Hindi siya na-distract ng pagbabawal sa kanya ng mga alagad. So sa halip ay patuloy niyang ininsist at patuloy siyang lumapit sa Panginoon at di siya nabigo. Hindi siya binigo ng Panginoon. Nakuha niya ang attention ni Jesus. So when you call upon Jesus, gagaling ka. When you call upon the name of Jesus, kahit na ikaw ay under curse, kahit na ikaw ay under blindness, kahit ikaw ay nasa kalagayan na nasa baba ka, wala kang pag-asa, iangat ka niya, itataas ka niya, pagagalingin ka niya, mahal ka niya, bibigyan ka niya ng buhay, lakas at pag-asa, at kaya ka niyang pagtagumpayin sa lahat ng kabiguan mo sa buhay, kung mananampalataya ka kay Jesus ngayong gabi. So purihin ng Panginoon, inaanyayahan ko po kayo na sa inyong kinalalagyan ngayong gabi ay kayo ay sumunod sa aking panalangin at sabihin po ninyo ang panalangin ito, Panginoong Jesus, kailangan kita. Ako po'y sumasampalataya at naniniwala na sobrang mahal mo po ako. Tinatanggap ko po ang iyong pagmamahal para sa akin. At binubuksan ko rin po ang aking puso at tinatanggap kitang hari ng aking buhay, Panginoon ng aking buhay. Manahan ka po sa aking puso mula po sa araw na ito. At kayo na po ang kumilos, magmaniobra ng aking buhay. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. Oh, I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song of praise in me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. I know
Matthew, at saka si Tim, namimiss na namin kayo. Si Kuya Edwin, si Ate Bebe, si Apple, at saka yung dalawa niya, yung tatlo niya nilang anak, ayan, si Jaya, si Jenna, at si Mark, yan. Si Zaira at si Aye, at saka si Kuya Denny, yan. Good evening sa inyong lahat. Si Ate Liza and Ram Izon, Aubrey and Albi. Si Ate Rowena Tolentino, Ate Gloria, Ate Meli Pabustan, Ate Jane, and Kuya Bernard Laconsay. Ganon din si Ate Grace de Guzman, Jack, Nika, Maika, Gio, Kim, Jay, and Zed Magpantay. At syempre si Ate Maribel Magpantay dyan sa UAE. Ganon din si Ate Lisa Barros ng Orani. At syempre di natin kakalimutan ang BBF team. Si Ian, si Roseanne, si Mayfor, si EJ, si Kisha, si Benok, si Brian, si Sherwin, si Gleda, si Dada, si Justin, si Carlos, si Luis, si Mitch, si Trixie, at si Marvin. At syempre ang mga BBF Junior, Hazel, Diane, Persian, Frankie, Charmaine, Rain, Tricia, and Ram. Ayan. At ang ating mga students sa Bible School, sa workshop, si Chris Fel, si Bisel, at si Lenlen. Gusto ko pong mag-good evening kay Ate Mila Ongking ko at sa kanyang anak si AJ. Hello, Aaron. At yung pong pinapabati ni Kuya Edmond, si Dory and Boy Alzate, Ate Remy Evangelista, Uncle Junior, at si Beth, Grace, and Lola Maria. Ayan po. Good evening po sa inyong lahat. May pagbati po si Vilma Mendoza. Hello, binabati ko po si Lani Nickdown ng taga Dubai. Hello, friend. Sila ate na taga Canada. Ate Bebe, Mika, Lindsay, na nag-birthday. Happy birthday, Lindsay. Belated. Jello and Aleli. Happy birthday, Benok. Si Nanay Evelyn. Ako na. Hello, Tay Ed and family. Si Edlin. Hello, Edlin. Sa mga kabatchmate ko na taga Sibakan na nakikinig ngayon. Hello, mga kabatchmate. Hindi ko na sinasabihin ng pangalan niyo ha, guys. Ang mga neighborhood ko dyan, sila Ate Bike, sila Tita Tits, tsaka si Lenlen. Ayan. Si Dong at tsaka si Cesar na nasa Saudi ngayon. Hello, mga guys. Sino pa? Mga family ko. Sila Dite, sila Kuya. Kuya Nelson. Ayan, na nasa... ayun na, tama yun. sila Ochi and Andri. Si Andre, hello. Sino ba? Sa generic pharmacy, si Ate Grace and yung mga kasamahan ni Benok. Hello. Ayun lang. Ayun, at syempre, nais nating mag-good evening kay Ate Sol at kay Kuya Edmond Magpantay. Ayan, good evening. At saka si Ate Maribel, yan. Hi, Ate Sol and Kuya Edmond, Kuya Greg, Kuya Charlie, Buno at ng kanyang family. Hello kay Brother Lito Flora at kay Sister Lynn. Ay bro, Jan Catalba, see you tomorrow. At ganun din, hello po kay Ate Maribel Magpantay. God bless you, ate. Hello po, Mami Ami. So excited to see you. At saka, ayun, si Mami Helen, Daddy Doming, syempre yung aking pretty sister Cynthia, at ang kamukha ko, Charmaine Tidy. At sa lahat po ng mga nakinig dyan sa Parang, ang Kanta family, lahat po ng Kanta family dyan, good evening po sa inyong lahat. Ayan, good evening din po sa Maguga Group ng Bataan National High School. So, nandiyan si Ma'am Babe, Ma'am Jen, Sir Chris, Ma'am Mira, Ma'am Audrey, Sir Eric, Sir Edgel. Ma'am Audrey, thank you sa treat kanina. Ayan, you are blessed. Binabati ko po lahat ng Metanoia Band. Nakasama ko tumugtog buong linggo. Yan, pagod na pagod. Si Japet, si Moen, tsaka si Abigail Abanes. Tsaka si Gleda, si Rain, at tsaka si Mami Gloria. Hello din kay Jen Rev at saka kay Sir Ian De Leon. Hello! Ayan, good evening po sa inyong lahat. Binabati ko po pala si Lagado, si Nanay Meli,
Tsaka po sila Kuya Undo, tsaka si Kuya JR. Tsaka po binabati ko po sila Tita Bebe dyan sa Canada. Tsaka si Ate Lindsay, Ate Mika, Kaleli, at tsaka si Jella. Ako po si Dwight Tolentino. Pinabati ko po si Mama Weng, si Papa Joel, at si Tenten. Happy listening po. Binabati ko nga po pala si Pastor. At yung Amor Solo po. Nice ko mag-good evening sa mga nakita ko sa plaza, si Allison at saka si Bruce. Yan. At kay Kyra and Mac Tylery, miss you. Kuya General Luciano, hello. Hello po kay Charmaine Tidy. Kuya Jan, salamat sa pagbati. Doon po sa naka-lunch fellowship ko kanina sa Quezon City. Maraming salamat po. Talaga pong na-bless po ako at na-encourage po. Thank you very much po. At, ayan, Grace Academy bukas. Magkita-kita po tayo sa Sunday, dyan po sa audiovisual room ng MP Cuaderno Elementary School, 9 a.m. po. Every Sunday, yan. At sa lahat po ng lahat ng mga students ng workshop, meron tayong presentation in the morning ng Sunday. Yan. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lagi niyo pong tatandaan ano man po yung mga sitwasyon ninyo. Say it in the name of Jesus. Yung solution, yung gusto nyong solusyon, yung gusto nyong mangyari, magandang buhay, sabihin nyo, I declare good life, I declare long life, I declare healing, I declare provision in the name of Jesus, in the powerful name of Jesus. And you see, maraming mangyayari na hindi mo inaasahan. But you have to have faith in the name of Jesus bago ito magkaroon ng kapangyarihan sa buhay mo. Importante, naniniwala ka sa kapangyarihan ng pangalan niya before ito mag-manifest at kumilos ang kapangyarihan nito sa buhay mo. Yung sinabi kanina, when you speak your name, yung song ni Ate Vilma, when you speak your name, mountains move, chains are loose. Ano man yung pagkakagapos mo, ano man ang bundok sa iyong harapan, simple lang yan. By the powerful name of Jesus, lahat ng yan masusolusyonan. Just believe. Jesus loves you, everyone. At ang ating Daddy Lord, kahit kailan, noon, ngayon, magpakailanman, mahal na mahal ka niya. Hindi magbabago, at lalong hindi titigil. Ano man ang sitwasyon mo, maging sino ka man. So, keep on listening to hashtag BBF, Blessed, Beloved, and Favored every Friday po. Only here at 98.3 FM, Smile Radio. At yung lagi namin ina-announce po yung sa live streaming, kung kayo outside Bataan, pwede nyo kaming makita at marinig via ustream.tv. Yan. So, maraming salamat po at nagdi-declare po kami ng abundant blessings sa lahat po ng ginagamit ng Lord para po sa continuity ng program na ito, sa lahat ng nai-invite namin mag-speak at kumanta. Ayan, para maging masaya yung aming radio ministry every Friday. Andito silang lahat. Say hello, everyone! Hello! Ayan, ang saya-saya po dito sa station. So, palagi po kayong makikinig sa hashtag BBF, Blessed, Beloved, and Favored. Dahil sa hashtag BBF, may nagmamahal sa'yo! Good night, everyone! Shalom, glory, and sarap! Pagod ka na ba? Bad trip
sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa #BBF dahil dito may